Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa hacker ng FTX kung saan ay ginalaw po niya or inilipat po niya ang $10 million na worth ng Ethereum. Ayan. At ginawa po niya ito habang nagaganap ang trial ni SBF. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, nearly a year after the FTX exchange hack, the hacker moved $10 million in Ethereum from a breach wallet. Yan. Nearly a year, medyo matagal-tagal na ito. Pagkatapos na nangyari ng hacking dito kay FTX at ginalaw ng attacker yung $10 million. The hacker's wallet hold 180,000 units of Ethereum and 3.9 million USDT among digital assets totaling to $300 million. Ayan, ang laki po. FTX founder Sam Bankman-Fried, facing a 7 fraud-related charges, is set to commence trial in October. Ayan, ngayon po. Itutuloy na po yung trial dito kay Sam Bankman-Fried. Yan, dahil sa pangyayaring collapse ng FTX na ito. At habang nangyayari yan ay kumikilos yung hacker, yung attacker. Ayan. Sabi nga nila may connection yata si Sam Bankman-Fried sa hacker dito. Yan, nearly 1 year after the hack of the bankrupt FTX exchange, on-chain data shows that the attacker moved $10 million in Ethereum from a wallet associated with the breach. Ayan, may mga haka-haka na malamang ay kaibigan ito ni Ginoong Sam Bankman-Fried. Yan po yung sinasabi nila. Kaya po ngayon ay kaya siya ang iniimbestigahan. Yan, the transactions, prominent blockchain analytical firm Arkham Intelligence said the attacker tried to obfuscate the transaction using privacy tools like Railgun and Thorchain. Yan po yung ginamit ng hacker na ito sa kanyang pag-transact. Ayan, mga nakikita po natin ay mga transactions at saka mga wallet address ng attacker. While the amount is stolen during the hack remains disputed, the wallet boasts an inventory exceeding $300 million in cryptocurrencies. Ayan, sobrang laki po yan. $300 million. SBF criminal trial commences in October. Ayan, ngayon po yan. Buwan ng October, itutuloy po yung kanyang trial. Yan, is slated, SBF criminal trial is slated to commence in October, several months after his initial arrest in the Bahamas, the subsequent extradition to the United States. The trial is expected to last for 6 weeks. Ayan, medyo matagal-tagal po pala yung kanyang trial, aabot ng 6 weeks. Ayan. Yan po ang nangyari dito. Kaya parang sinasabay nila, parang nakakapagtaka ito na magsisimula yung trial ni Sam Bankman-Fried tapos dito naman na nag-umpisa na kumilos yung hacker. Yan, ginalaw niya. Siguro parang balak niyang ilabas or i-cash out yung $300 million na ito. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.